Okay, diagnose tayo kung sira na yung fuel pump ng sasakyan. Ayan, bali tinanggal ko na yung tornilyo niya. Hugutin ko na lang. Kakalog-kalugin lang yan para mahugot siya. Ayan, ito na. May lamang ano yan, may lamang gasolina. Ayan, diagnose ng sirang fuel pump. Okay, tatasan natin. Medyo hirap kasi ako rin nagbibideo. Ayan. So, ang palatandaan ng sira na ng fuel pump, ang palatandaan niya, natagas na yung gasolina niya sa ilalim. Ayan. Ngayon, kapag tumatagas na yan, ibig sabihin, sira na. Pangalawa, dito niyo makikita sa punong ito, ayan mayroon na siyang tagas dito. So pagka ganun na may natagas na rito sa pinakaloob niya, pumapasok na yan doon sa loob ng makina. At ang palatandaan din na pumapasok na siya o sira na, kapag kayo ay nag-check nung inyong yung dipstick ninyo, yung gauge ng oil, at dumadami na yung inyong oil, ibig sabihin nahahalo na yung gasolina sa inyong loob ng makina. So yan yung pinag-alisan niya na yan, yung pinakailalim. Bali natama siya doon sa pinaka-camshaft niya. Ayan. Yan yung doon siya natama. Kaya mapapansin nyo na kung sira na siya, may gasolina na natulo dyan sa ilalim. Yun ang palatandaan na sira na yung fuel pump. At yung inyong langis, dumadami na kung pumapasok dyan. Pero yung iba naman kasi mga gano'n, hindi naman pumapasok sa makina, natagas lang sa labas, nagkakabutas. Itong ano nito, tinalas ko na ito, ang ano nito, dumami na yung langis, pumapasok na dyan sa loob na yan. Ito, bali ang naging sira nito, dito mismo siya nalabas dito. Pero pag pinamp ninyo ito, siyempre lalabas pa rito. Okay pa siya, kaya nga lang dito siya, yung pinaka-diaphragm niya nasira na, kaya pag ipinamp siya, na labas pa yung ano niyang gasolina. Ayun malakas pa siya. Ang naging problema nga lang nito, kaya ito dito na nalabas sa ilalim na yan yung gas. Okay, nilagyan ko siya ng tubig para maipakita ko sa inyo. Kaya kung minsan pag kinalas ninyo, hindi laging gano'n na kung mo siya ay pag pinamp nyo ay kagaya nito, pag pinamp yung malakas ayan malakas siya. Kasi yan, kapag sira na yung diaphragm niya sa loob, mayroong pag tama niya sa crankshaft, pag gano'n niya maayos siya, pagbalik niya pa ng isa pang papagano, nawawala na. Kaya pag nilagyan nyo ng isang halimbawa, nilagyan ng gasolina o tubig, kapag kaya ni inyong malakas. Pero pag inilagay niyo sa makina yan, doon na ninyo mapapansin na hindi na siya mag-pump. Kaya bago ninyo rin na kalasin ito mga ganito, kailangan tatanggalin nyo doon sa papunta sa carburetor, i-start ang makina para makita ninyo kung talaga nalabas ng buo. Hindi yung pagka-start lang ng isang start, pag may lumabas okay na. Hindi pala ninyo alam, unang start ito yun. Ayan, labas siya. Pero yung susunod, wala na. Wala na siyang lalabas. Kasi ang ano kasi nito, ang trabaho kasi nito, mabilis yan Ganyan yan ganyan, mabilis pag na-under ng makina. Kaya may tulak na merong wala, merong wala. Kaya ang nangyayari, akala ninyo maayos pa, okay pa yun, ibabalik uli. Pagkabalik ninyo, wala rin. Yun ang mabuti ito at na ano kaagad na diagnose kaagad na talagang nahalo na sa langis. Ibig sabihin talagang sira na ang pinaka-diaphragm nyo sa loob. Ito, nakabili na ako. Balik Yusan din yung tatak ng nabili ko.
Bali ito yung presyo niya, 1,450. Ayan. Yung dati ganun din ang brand niya. Ayan, Leosan din. Okay, yan, ipapasok na natin. Hindi naman mahirap magpasok niya kasi ano naman siya, may guide na tornilyo siya. Ayan ang pinaka guide niya, may guide siya. Ayan, bali ganun lang naman eh. Dapat lang may gasket saka silicone para hindi tutlas yung langis yung oil. Ayan, okay na yan. Lalagyan lang ng tornilyo. Bali ito yung itong linya na ito yung galing sa tangke ito, at itong pataas na ito yung papunta sa carburetor. Hindi naman pwede magkamali kasi pag pinamp nyo yan dito, lalabas ang hangin dito. Ito yung galing doon sa tangke. Okay, tutornilyo na natin. Okay, yan na, naikabit ko na. So, i-start na natin. Maayos na. Wala nang tagas. Wala nang tagas yan. Bago na yan. So, ang ginawa ko dito, dahil nga yung kanyang oil ay nahaluan na ng gas, nag-change oil pa rin ako.